all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, Jesus, the name above all names. Jesus, the only one that saves. Jesus, only you deserve the praise. Be exalted in this place. Jesus, the name above all names. Jesus, the only one that saves. Jesus, only you deserve the praise. Be exalted in this place. Be exalted in this place. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Brothers and sisters in the Lord,
We welcome you once again to our virtual worship. Today, the first Sunday of the month of May, here at Quirino Central United Methodist Church, as we celebrate the Communion Sunday and the fifth Sunday of Easter. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created, and you will renew the face of the earth. For our opening hymn, let us sing, Holy, Holy, Holy. Let us pray. O Lord, your wondrous birth means nothing unless we are born again. Your death and sacrifice mean nothing unless we die to sin. Your resurrections means nothing if you be risen alone. Raise and exalt us, O Savior, both now to the estate of grace and hereafter to the state of glory, where with the Father and the Holy Spirit you live and reign, God forever and ever. Amen. To God be the glory, brothers in the Lord, as you come together once again for our virtual worship. Today we're gonna celebrate our UMM Communion and fifth Sunday of Easter. Welcome to Quirino Central United Methodist Church. Salamat muli sa kabutihan ng Panginoon. In fact, this is now our third month doing our virtual worship. Salamat po sa patuloy niyong pakikisa at pag-worship po sa ganitong paraan po natin. Again, praise the Lord. Ating pong babatiin ang mayroon pong kaarawan
Simula yung araw, May 2 hanggang May 8. Ngayong araw po, May 2, si Manong Rogelio Pascual, happy birthday po. On 3rd, Bennett Piga. Sa 4 po, si Sharin May Nicolas. Si Attorney Anelet Jamie Salatan. Sa 5 po, si Julian Joshua Dulor Jr. On 6, Engineer Russell Lozano and Christian Ramirez. Then 7 po, si Edelbert Romero. Sama po natin ang wedding anniversary on May 5, Manong Rodante Collado. Blessed wedding anniversary po. Muli, we continue to greet, to pray, and the blessings of the Lord. Happy birthday. Sa ating pong mga anunsyo at kagalakan po ng ating Panginoon, nagpapasalamat po tayo. Ulitin ko po, saan man po tayo naroon ngayon, paghanda po natin ang ating pong juice, anong pa pang juice meron available dyan, at anumang tinapay po para gawin po natin yung virtual communion po natin. Nagpapasalamat po ang ating iglesia through yung mga pagkain po na extended to us church workers. Nanay Belen, salamat po. Madam Nena, Reyes family, and Orepay ni Kapsat nga Reyo Kalawagan. Salamat po sa mga pagkain na binibigay nyo sa amin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din po kahit papaano this months of March and April, meron po tayong konting 12% remittance sa ating district ng Quirino. Bagamat malit po, makita po natin doon sa ating post ng ating district superintendent. Nag-appeal po ako bilang yung pastor. Ang gawin po at ministeryo ng ating iglesia ay patuloy po. Kaya ako po yung nagagalak sa mga iba't ibang iglesia, sa kanilang pananambahan, virtual, o nagpasapasyal po yung mga pastor. Patuloy po ang kanilang pagkakaloob dahil sila ay pinagpapala ng ating Panginoon. So salamat muli mga kapatid at minamahal. On coming Sunday, May 9, we're gonna celebrate our Mother's Sunday. Then, May 30, 2021, we're gonna celebrate our Harvest Festival. So, praying na gaganda na po ang ating panahon until May 14 na lang po ang ating MECQ. Kasama po tayo dito sa Quirino Province. Patuloy po natin isama ang ating panalangin sa kapatid po natin na lumalaban po sa mga sakit. Sama po natin si Mrs. Victoria Kalawagan, si Elijah Dulor, doon po sa Canada, nagpositibo po ang anak na ito. And we continue to pray the comfort of our members for the passing away of their beloved members of their family, si kapatid Emeline Kakayan Agustin. Namatay na po ang kanyang asawa. Kung maalala nyo po, yung sabay noon na kambal na ino-offer po natin o kaya kinusit po natin didingit po natin mga bata. Kumana po yung asawa niya. Likewise, yung kapatid po ni Mrs. Paz Baltasar Pascual po, pumanaw na rin po. Pray for their comfort and strength. Salamat muli, and God bless us all. Tayo'y magalak muli na mapakinggan ang magandang balita at buhay na salita ng Diyos mula po sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16. Magsimula po sa versikulo 25 hanggang sa 31. Acts chapter 16, beginning verse 25 until verse 31.
Sabi po sa wikang Pilipino. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umawit ng mga himno at nakinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano't ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay na biglang bilangguan at ang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas na ang mga bilanggo dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay pinayag nila sa kanya at sa lahat ng sa kanyang bahay. Nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Amen and amen. Jesus
Mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid at minamahal kay Kristo, mga ka-faith po ng Quirino Central United Methodist Church, sa lahat po ng mga masugid po nating mga kakilala, kapanampalataya, sa lahat po ng sulok ng mundo, come, join, and worship the Lord in spirit and in truth this Sunday. I would like to invite everyone once again to reflect from these passages of our Bible reading today. Maalala po natin ang isang TV host ng Channel 2, si Kuya Kim. Ano po yung mga expression niya? Ang buhay ay weather lang. Ano po yung mga iba't ibang weather ng ating buhay? In what moment in life where we praise the Lord? Where we trust God? Where we gonna thank the Lord? And when we seek God. May mga panahon sa ating buhay, mga kapatid at minamahal, kung saan po tayo ay nagpupuri, nagtitiwala, nagpapasalamat, at hinahanap po natin ang Panginoon. Ada kadidi iti kanito iti biag tayo, nga sadyay, daydayawan tayo ti Apo. Pagyamanan tayo, agtalik tayo, ket sapsapulan tayo iti Diyos. Life is a moment by moment. Ay ulitin ko po, ang buhay ay weather lang. Sabi po ng TV host ni Kuya Kim. In happy moments, what shall we do? Isn't it? We keep on saying, praise God. Kaya tayo po ay tinatawag natin na rated PG. Kaya pag happy moments, pag masaya-saya po ang nangyayari at magandang po ang sitwasyon po natin, praise the Lord. O praise God. Di po ba? So, we easily and we quickly do as believers in good times and happy moments, praise God or praise the Lord. Think what are the happy moments of our life. Maalala ba po natin yung mga masasaya at magandang panahon o pagkakataon natin ng buhay? Keep on praising God or praise the Lord. Another moment of our life or another weather sa ating buhay, in quiet moments, what shall we do? Yan po. Yeah. Sabi po dito, in quiet moments, we trust God. In quiet moment, we trust God. Sa panahon po natin, in these trying times, this COVID-19, it seems that God is silent. Sometimes we gonna think that God seems not doing or moving. It seems that He's not at work in our lives. So we're asking, where is God? If God loves us, if God really loves us, where is He and why we are suffering or experiencing this thing?
and why our prayers are not answered. So ano pong gagawin po natin in quiet moments of our lives? Simply trust God. God's word says to us, be still and know that I am God. In Psalms 46 verse 10, minahon kayo, tumigil kayo, at kilalin nyo na ako ay Diyos. Kapatid at minamahal, in what moment in your life you feel God is quiet or God is silent? Simply trust God. Could you remember the experience of the disciples with our Lord Jesus Christ? Nung sila ay nasa bangka po, and our Lord Jesus Christ, the other side of the bank, or yung bangka po ay ganda po ng tulog, lulubog na yung bangkang sinasakyan nila. Kaya nagkagulo sila, nagpapanik na po yung mga disipulo. Tapos sinabi nila, Panginoon, tutulog ka pa dyan, lulubog na, mamatay na tayo. Kasi ang lakas po ng hangin. Ang lalaki po ng mga alon po. Talagang lulubog na po sila. Pero ano po sinabi ng Panginoon? Enough is enough. Be still. Tama na. Tama na. Tumigil kayo. At biglang tumigil po ang malakas na hangin at malaking alon. So kapatid at minamahal, in quiet times, in quiet moments of our lives, katulad po ng trying times o pandemic po natin, simply trust God. Tiwala lang po tayo. God knows what is doing. Pangatlo pong weather po ng ating buhay. In every moment, whatever the situation is, kaya sira-sira, ano man po, simply thank God. Di po ba, in everything, whether good or bad, ang kagustuhan po ng Panginoon ay magpasalamat po tayo bilang mga anak niya. And no other thing to do. God is the driver. God is in control. So, sa lahat po ng mga pagkakataon, anuman pong pagkakataon na yan, simply thank the Lord. Magpasalamat po tayo, agyaman tayo, iti apo, anyaman kakasasaad, na imbagman, uwenodakas, daytoy ti pagkita ti Diyos, kada tayo nga anak na. And finally, ano pa ba ibang mga weather po ng ating buhay? In trying times, or tough times, difficult moments, or critical moments in our life, be it our relationship, in the family, our faith, in the church, our health, our work, and the situation, especially the whole world. And let me pause in asking this question. What to do? Ano po ang gagawin natin sa darating na napakahirap, critical na pangyayari po sa ating buhay? Ano po? Simply seek the Lord. Hanapin po natin ang Panginoon. Hanapin po ang ating Panginoon. Let us seek God. God is there. He's waiting us. Sa punto at darating na napakahirap, critical na sitwasyon sa ating buhay, we need to seek God. Birukan tayo, iti apo, iti panawan nga narigat, nga kasad iti panagbiag. In our text today,
from the book of Acts chapter 16, malaala po natin yung pangyayari when Paul and Silas, when they were preaching the good news, nung ibinabagi nila ang magandang balita. Meron po isang babae doon na ang trabaho niya ay yung fortune teller na nagsasabi ko nung mangyayari sa hinaharap. Talagang sinusundan ng babaeng ito si Pablo at Silas. Di na nakatiis po si Paul at Silas. Kaya, they cast out. Pinatigil po at hindi na. Nagpatuloy na po yung gawain na yon. Na napag-alaman po ng komunidad, yung lugar na yon, wala nang pagkakitaan. Kaya, yun po yung nangyari. Kaya, ipinakulong, pinahirapan. Talagang, napakahirap po yung dinanas ni Paul at Silas. So, they were put into prison. Ikinulong, ibinalang ko sila. Kaya sa ating pong teksto, in verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once, all the doors opened and the chains fell off the prisoners. Kaya yun po yung nangyari. Talagang, kung titignan po natin yung karanasan ni Pablo at Silas, talagang doon sila sa bilangguan. Hindi lang sila basta kinulong, nakatanikala, nakakadena daapo. Talagang they cannot move. Then, grabe po ang pagkakwardiyan nila. So, in that critical situation, what shall we do? Pero itong si Paul at Silas, ang ginawa nila, despite that very critical and difficult situation in their lives, they were praying and singing hymns. Nananalangin po sila at umaawit po ng papuri sa Panginoon. Tayo po sa kapanuhanan natin, could we still praying sincerely? Are we still seeking the Lord and singing songs, singing hymns for the Lord? Hindi po naging balakit ang sitwasyon nila na kung saan napakahirap po ang kalagayan nila sa bilangguan na magpuri at manalangin sa Panginoon. Patuloy po sila, kapatid at minamahal. They were not discouraged and they never stopped. Ano po ang mensahe sa ating kapanahunan? Yung karanasan nila Pablo at Silas. God is testing us. God is measuring and allowing us how deep our faith, how strong our trust to the Lord. Talaga ang Panginoon gusto niyang i-measure at i-test po kung gaano po katatag, kalakas ang pananampalataya po natin. Katulad po sa panahon po natin. Meron pong isang saying, and let me quote, "A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits." Ulitin ko po, a man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits. So kapatid at minamahal, ti tao ket saan pa'y amalpas, uray na abak. Malpas to lang isuna inton agsardingan. Katulad po yan at kapatid at minamahal. Ang akala po, yung nagpakulong kina Pablo at Silas, tumigil na sila sa pananalangin, tumigil na sila na magtiwala sa Panginoon, tumigil na sila sa paghahanap sa Panginoon, at tumigil na sa pagpupurit pag-awit. Even in the midst of that prison cell, no one can stop them
praying, trusting, seeking, and singing for the Lord. And what happened, brothers, sisters in the Lord? A violent earthquake. Napakalakas pong lindol. Nagpigsa nga ganganad. Ginggana nga digijay na nakakawar kadakwada. Natanggal po mga tanikalang mayon. Nakala po na nagbabantay sa kanila, wala na sila. At magpakamatay na po yung mga gwardiya na yon. Pero lumabas si Pablo at Silas. Narito po kami. Nagpatira pa po yung nagbabantay yung gwardiya. Ano po ang dapat naming gawin? Kaya sa ating pong teksto, sabi po dito, ngunit sumigaw si Pedro, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. At sinabi sa kanila, ano po ang gagawin namin para kami po maligtas? Sumagot po sina Pablo at Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. So makita natin, kapatid at minamahal, even in the prison cell, as long we keep on seeking the Lord, trusting the Lord, praying the Lord, in singing hymns or songs for the glory of the Lord, God can perform miracles. And we do believe, even this pandemic time, God is doing marvelous things. And let me close the message today. Gusto kong hiramin ang isang kwento. Ito po ay patutong kwento ng isang pastor sa Russia sa kasagsagan po ng komunismo sa dating USSR. Alam po natin, ang Russia ay isang komunismong nasyon. Ibinahagi niya ito sa kasal ng kanyang anak na babae nang siya ay lumaya na. Ang pastor ay hinuli po ng mga pulis at ikinulong. Alam niyo po, ang tanging dahilan lamang ang kanyang pagkakulong. Ang pastor nito ay ang kanyang pagiging Kristiyano. Dahil naniniwala siya sa buhay na Diyos. Sa bilangguan po, yung unang taon, kayang-kaya pa yung pastor at matatag pa siya. Pero dumaan po ng higit ng 10 taon na pagkabilanggo po ng pastor na ito, alam niyo po, nawala na siya ng pag-asa at humina na po ang kanyang pananampalataya. At alam niyo ang kanyang naisip, magpakamatay na lang ako. Kaya bilang paraan ng kanyang pagkamatay, isang gabi, naisipan niyang umawit ng malakas. At alam niyo po ang kanyang inawit, yung awit po natin, sa wikang Ingles, ang title po ay Count Your Blessings. Count your blessings, name them one by one. Yun po ang inawit niya, napakalakas. At halos po pasigaw sa salitang Russian. Para gusto niyang niisin o kaya magalit po ang mga pulis na nagbabantay para madali na siyang patayin ang nabilanggong pastor nito. So alam niyo po, yung pagkatapos niyang umawit, narinig po ng pastor na mayroon pong malakas na pagbagsak ng isang bagay. Kaya tumigil po siya at tumahimik. Parang alam niya, dumarating na ang pulis. Maaaring patayin o pagbabarilin siya. Pero wala pang dumating na pulis.
Nang sumunod na araw, may isang bilanggo na lumapit po sa pastor at sabi, "Salamat po sa pag-awit niyo po ng napakalakas ng Count Your Blessings kagabi." Natulala po ng pastor na yun nang marinig po ang sinabi ng isang bilanggo. At patuloy po nang sabi ng lalaking bilanggo na ito, "Alam niyo po, magpapakamatay na sana ako kagabi. Ngunit nang makita kong umaawit kayo po na papuri sa Panginoon sa kakibala ng paghihirap dito sa bilangguan, dahil sa iyong pag-awit, po ako ng pag-asa." Bunga ito, muling nakaramdam ng lakas na espiritual ang pastor. Hindi po ba, kapatid at minamahal? Oo, kung ang buhay ay weather lang. Sa panahon, higit sa lahat, in tough time or difficult moments in our life, let us seek God. Let us seek God. Hanapin po natin ni Diyos. Biro kan tayo tiyo, Apo. To close, brothers in the Lord, let me share this saying. When you turn your work, God will turn the battle into blessing. Ulitin ko po. When you turn your, God will turn the battle into blessing. Look to Saint Paul and Silas. In the most toughest time, difficult, critical moments in their lives, they keep on seeking the Lord. They trust the Lord. So kapatid at minamahal, in happy moments, praise God. In quiet moments, simply trust God. In every moment of our lives, simply thank the Lord. In most difficult or critical or tough time, sa panahon na napakahirap po ang sitwasyon, simply seek the Lord. Brothers and the Lord, as we come together in the celebration of the Holy Eucharist, as we partake, let us seek the presence, the power of the Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. For our offertory, we can give our tithes, pledges, donations, and thanksgiving via GCash, or we can give it here at our church. Brothers and sisters in the Lord, come to the table of the Lord. The Lord be with you, and the Lord be with us all. As we come together to celebrate the Holy Communion of the Holy Eucharist. On one occasion, in one evening, our Lord Jesus Christ and His disciples went to the upper room for the meal. Our Lord Jesus Christ took the bread and broke it. And give thanks to the Lord. And after which, He gave His disciples, saying, "Take, eat. This is my body that is broken to you." After which, He took the cup, giving thanks to the Lord. And after it, saying, "This is my blood, seals as the new covenant, pour out
for the forgiveness of sins. Take and drink. Do this in remembrance of me. Brothers and sisters, wherever you are, you can now partake the communion elements. Lord, bless these communion elements. Thank you for the opportunity of remembering you, the celebration of the Holy Communion. In Jesus' name, Amen. For our closing and thanksgiving hymn, let us sing Nothing But the Blood. Wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. God continues to call us to pray, pray, and pray. So kapatid manamahal, samahan niyo muli po ako sa isang dakilang panalangin. May mga prayer request po dito. Kung hindi ba po napahagi at napaalam sa akin ng mga request nyo, as we long we offer to the Lord, God hears and answers our prayer according to His will. Manalangin po tayo. Tunay po, Panginoon, ang buhay po namin ay dumaan po kami sa iba't ibang mga klase ng mga sitwasyon. Panahon na masaya at maganda. Praise God and praise the Lord. Panahon po, Panginoon, na parang tahimik ka, O Diyos. Parang dama po namin na di ka gumagalaw. You're not working our lives. Pero sabi mo sa amin, O Diyos, simply put your trust to me. Panahon po, Panginoon, na minsan masaya nga, hindi po kaya-aya. And everything, sabi niyo sa amin, Panginoon, simply thank God. Kaya magpasalamat po kami. Naging sa lahat, panahon, O Diyos, na critical, delikado, napakahirap. O Diyos, thank you for reminding us
simply saying to us, seek me, hanapin niyo ako. Hindi pulingid ang mga katotohanan sa aming buhay, Panginoon, na darating at dadaan po kami sa iba't ibang sitwasyon. Tulungan niyo po kami. You are there. You are our driver. You are in total control. Salamat muli na kung saan o amin pong napapurihan, amin pong napasalamatan. At salamat muli, pagamat virtual po ang aming komunyon, alam ko po na patuloy ka pa rin kumikilos at gumagalaw sa aming buhay. Sa oras nito, patuloy po kami nagpapasalamat sa mga kapatid po namin, kapapilya po namin, membro na aming pamilya na kung saan sila po nasa ibayong dagat at malayong lugar na nagtatrabaho. O Diyos, pasalamat at napag-alaman po namin na patuloy po silang lumalaban, patuloy po na nagtatrabaho. Na o Panginoon, pagpalaan niyo po sa patuloy yung pagkaloob na kanilang buhay, kalakasan, kalusugan. At dalangin po namin na ilayo po sa anumang sakit at kapahamakan. Thank you. At meron pong iglesia na kung saan patuloy po na nanalangin para sa kanila, Panginoon. Salamat muli, O Diyos. At salamat rin po dahil sa araw na lumilipas, patuloy po na natututo ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral sa iba't ibang kaparaanan. Muli, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo na pagpalain po ng katalinuhan, unawa, kagalingan para ang mga anak nito ay matuto sila. Alam po namin ang hangad ng bawat isa sa amin, nawa matagumpay ang mga buhay ng mga anak nito. After all, the future belongs to our children. Salamat muli sa mga magulang, mga guardians na patuloy po na nakikisa at nagsakripisyo para sa ikakabuti po ng aming mga anak sa panunakilang pag-aaral. Panginoon, alam niyo po ang mga nangyayari sa buong mundo, sa bawat nasyon, komunidad, lugar, bawat pamilya at bawat isa sa amin. Talaga po napakalupit ang sinasapit po ng bawat sa amin dahil po sa pagkagupit, pagtama po ng pandemya na yan. Kaya inilapit po namin kay po Panginoon ang makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus of Nazareth, Son of the living God, have mercy upon us, Lord. Tulungan niyo po kami. Panalangin po namin ang mga health workers po namin, frontliners po namin, mga gumagawa po ng mga lalo po ng vaccine. Panginoon, pagpalaan niyo po ito para maiabot po ang bawat tao sa buong mundo. Kung ito po ay yung kaparaanan, Panginoon, para mapaglabanan po namin ang pandemya nito, thank you. Inalapit po namin, Diyos, sa mga kapatiran po namin na may sakit. Tutunuan sila sa kanilang bahay, Panginoon. Sila man po ay na-confine sa mga ospital o klinika o naiwan po sila, Panginoon, at narating sa banig ng karamdaman sa kanilang bahay. Lord, we do pray. Lord, especially si Mrs. Victoria Kalawagan. Nanghina po at mayroon pong pneumonia ang nanay na ito. Dalangin po namin. Kasama po, Panginoon, si Elijah Dolor na nag-positive po doon po sa Canada. Panginoon, yung mapagpalang kamahi po niyo po at pagalingan po in Jesus' name. We claim that. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming iglesia. Ang aming pong namumuno, ang aming pong mga obispo, mga district superintendents, mga pastoran, diakonesa, mga opisyalis ng aming iglesia. Alam po namin na ang bawat po isa sa amin ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Thank you because we do believe in these trying times, in these most difficult moments, you are the Almighty God to test and measure how strong and how deep our faith unto you. Tulungan niyo lang po kami ng manatili at tapat. Alam po namin na matagpagan po namin ang lahat na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ay yung mga anak sa kanilang mga trabaho. Ano man po kanilang mga trabaho, Panginoon. Pati po, Panginoon, ang aming mga alaga. Pati po, Panginoon,
mga negosyo at pinagkakitaan po ng bawat isa sa amin. Nawa patuloy pong pagpalain para makamit po at patugunan po ang pangailangan po naming pisikal sa mundong ito. Magpapasalamat po kami. O Diyos, tulungan niyo rin po ang bawat membro ng aming iglesia. Alam po namin, kahit dumadaan po kami sa ganitong mga pagsubok sa buhay, patuloy po yung ibinubuhos yung pagpapala sa amin. Para patuloy po na nabubuhay ang iglesia. At kayo po, Panginoon, ang aming po mga connection sa aming district, sa aming annual, sa Central Conference at sa General Conference. Alam po namin, meron po kami obligasyon. Nawa kung pinagpala kami, Panginoon, patuloy po kami pagpalain para amin pong mapasalamat sa inyo ay may abot po namin para sa inyo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa patuloy po naming pagsamba at paglilingkod sa inyo. Panginoon, dalangin ko rin po yung may karawan sa araw na ito at mga wedding anniversary. Saan man sila, Panginoon, hindi mo po nabasa kanilang pangalan. Lord, we include in our prayers. Bless them, Almighty God, so that they will continue to be a blessing to others, especially to you, Almighty God. Sa lahat, patawad po, Panginoon, sa aming kasalanan. Ito pang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Amen. Amen. Brothers and sisters in the Lord, wherever we are right now, in what we are doing right now, after joining in our worship through virtual, and now receive the blessings of the Almighty God. And may we continue to trust, to thank, to praise, and seek the Lord. May the love and grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one
salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ.